only 1% of OFWs na matino, maganda ang buhay, matiwasay, may wisyo. But all the rest, di ba? Nagkaroon lang ng pandemic, di ba? Sinabayan ang pag-close ng mga opisina, pati ekonomiya nila nag-close na. Pati mga bank account nila ay nagkawindang-windang. But there are those na kahit may crisis, may pandemic or whatever, nakakasurvive. Alam nyo ba, yung mga ibang Pilipino nga, mas yumaman pa, mas kumita pa during the pandemic. Bakit ganon, di ba? Oh. And ang 1% Club of OFWs, tayo yun. Kung hindi ka pa man nandun, dapat yun ang direksyon nating papunta. Okay, so that actually is a simple explanation. So, sino ang miyembro o pwedeng maging members ng 1% Club of OFW? Edi tayo mismo. So, yung mga nasa services industry, waiters, at kung sino-sino pa, domestic helper. Alam mo, kaya may sense of inclusion ako eh. Sense of inclusion to OFWs kasi itong mga domestic helper na to, alam mo, I will tell you success stories ha. Yung mga domestic helper pang pwede ko ipakita sa inyo. Domestic helper, 3 ang property. Ang sahod, 27,000 pesos. Oh. Samantalang yung iba, they are executives here, pero alam mo yon, 18 to 20 years abroad, they have nothing to show for. Kundi kahon-kahon ng mga mamahaling sapatos, bag, mga damit, di ba? Kahon-kahon ng mga picture, kung saan sa mga nagpupunta, di ba? O selfie dito, selfie doon, di ba? Yun ang mga ibabaon nila pag-uwi. Now, I'm not judging. Sinasabi ko lang na yan ang track record ng OFW. Okay? So, we have to set ourselves apart doon sa may ganon. Okay. So, eto nga, bad news. Only 20% of OFWs will come back home rich. By the way, kaya natin ipine-present ito para mabuksan yung isip ng mga kliyente bago natin ipresenta yung produkto. Kasi pag pinesenta mo ng produkto kagad yan, uy, Mari, ito, kondo, okay ito. Pare, ito, ganda to, sige na, magtiwala ka lang sa akin. Diba? Sabi ko sa'yo, the next day, back out yan. Kasi nga, walang tiwala sa'yo. Ikaw lang yung namimilit na magtiwala sa'yo, diba? Samantalang pag ito, pinaliwanag mo ito, it will be ingrained sa kanya. Bakit? Kasi these are life lessons. Ito, totoo to, nangyayari ito. Tama? So, kaya very important na if you are going to be more involved in Thailand, o kaya dito, or in real estate for that matter, or whatever business na, diba? Kailangan meron tayong ano bang tawag dito? Mindsetting program. Ano ang Tagalog ng mindset? Nga, may mga magagaling dyan. O, yung hindi magaling. Bisaya ako. Hindi ko alam Tagalog. Ako din Bisaya. Mindset. Isip. Set. Itama natin. O, ganun na lang, di ba? Tinagalog literal. Oo, tinagalog ko na literal. So, yung isip natin, iset natin sa tama. Alam mo kahapon nga nung nagme-meeting kami sa Chowking, sabi ko, Pucha, puro mga Indiano at mga Pakistani may-ari na negosyo dito. Samantala, mga Pilipino, alam mo yun, iilan lang, puro restaurant ang mag-aari, puro ganyan, mga small time ba? Sabi ko nga don't worry hindi ko yung pinagsasabihan ko, pati ako. Kasi, had I been thinking big, dapat ganyan na rin ang ginagawa ko. Imagine mo yung mga ibang lahi, grabe. May napuntahan kami, yung opisina, may vault sa loob, tapos pagbukas, puro ginto, ang daming pet. Samantala mga Pilipino dito, ayun nga, puro kayabangan lang, di ba? But sana kung may pagyayabang ka talaga. Yung iba, talagang wala. Di ba? Alam mo, masakit man yan, pero yan yung kailangan lunukin natin Alam mo kung bakit? Because it makes us stronger. It makes us want to be better versions of ourselves. Tama? Nasa abroad ka na Kung magaba sa hukay, yung isang paa mo, nandun na. Ano pa naman ang gagawin mo dito? Diba? Mindset. Ibalik kita sa Pilipinas kung bakit ka nag-abroad. Dahil ba sa kasaganaan? O dahil sa, of course, scarcity? Ganoon naman yun. Wala tayo lahat sa abroad kung talagang maganda buhay natin sa Pilipinas. So, isa lang ibig sabihin niya. Yung reality of OFWs is that we have to strive hard every day. Yan, di ba ang text ko sa inyo lagi? Make every day count.
Our years are but the sum of our days. Ngayon, ito mga araw na ito, kapag 80% niya walang kwenta, yung taon mo walang kwenta. Tama? Tama. Pero pag araw-araw tinrabaho mo yan, kinamada mo talaga yan. Grabe ang taon mo. Grand celebration ka talaga. Okay, may tanong ako dito. Meron bang kayamanang nahulog na sa kandungan ninyo? Ha? Wala, di ba? Pinagtatrabahuan. Tama, tapos ikaw kung lumustay ka, pak. Diba? Yung perang kinita mo, ganun-ganun mo na lang ibato, diba? Bili ng kung ano-ano dito, ganun-ganun, etc. Kaya alam mo, eto pasensya na sa mga iba. Kaya ako pag nagpe-presenta ako minsan, pinapakita ko kung ano yung commission ko, kung ano yung naipunta. Hindi sa pagmamayabang, slight. Diba? Pero para lang ipakita na may pruweba. Alam mo kung bakit? Ito pa, one more thing. Ang mga kabayan natin dito, semi-scammer. Ano yun? Ang dami sinasabi, ganito daw, ganun. Yung pala, wala pang papel. Yung pala, wala pang visa, walang ganito, bound sa utang. Alam mo yun? Just for me to lead you para makapag-invest ka. O maka-join ka o saan man, di ba? Sabi ko nga sa'yo kung ang NPA, CPP, NPA may pay-in, baka mamaya marami ng miyembro dito. Lagyan mo lang ng pay-in yan. Ay, di ba? Lahat sinalihan. Ang point ko lang dyan is that ang mga kababayan natin, there must be discernment kapag nakikipag-transaction tayo. Yan ang binibigay ko sa inyo. You being part of us. You being sellers. You being advocates. Kasi pag wala kang tarak, kapag nagpresenta sa mga kliyente ninyo, pipitaw yan. Oo. Tayong mga OFW, alam natin yung kapwa natin. Tsaka ganito itong presentation na to para sa mga kabayan. Iba ang presentation natin sa ibang lahi. Ang kabayan kasi, more on aspirational. Ano ibig sabihin nun? Kailangan, meron kang inaabot. Tama? Pero pag ibang lahi kasi, more on logical, rational presentation. Numero lang ang ipakita mo dyan Wow, ang ganda, di ba? O, pirma kagad yan. Kaya nga yung mga pulis na kliyente namin, o yung mga Emirati, yung mga kliyente mo, Zimbabwe, Rwanda, mga ganon. Aba, ang bilis mag-present, di ba? Uy, is that true, Pat? Mga ganon pa yung boses, di ba? Yes, you Google. O, ganito. Okay, nakita sa Google. Tapos ang transaction. Okay lang yan. Hindi nabasa. Okay. Yehey. Okay lang yan. Tama? Sorry, boy. Kaya ganito yun. Only 20% of OFWs will come back home rich. Ganito kung meron kayong mga take-down notes dyan, mag-take-down notes kayo kasi bakit? Yung position o level mamaya, i-discuss ko sa inyo. Referral partner, marketing partner, agent, manager, director. Bakit kailangan ninyong alam ito? Para kahit paano, pag pinasadahan ko ng isang beses, pag nagkaroon ka ng, pag binigay ko sa iyo yung presentation, then you would know at least how to expand or expound. Tama? Kasi pag, I don't know, baka mamaya in your own unique words, mas maganda yung pagkaka-deliver mo. Wala namang monopolyo ng pagiging magaling sa presentasyon Diba? Hindi pa naman kita talaga kilala. You might be the next superstar talaga dito. Why? Because I was. Nung pumunta ako dito sa may Dubai, ang konti-konti ng mga ahente dito, hindi pala konti, marami na. Pero, they are mediocre. Alam mo yun? Yung basta makapagbenta lang, wala na. Pero we set the bar high, yung customer service na, talagang inalagaan natin yung mga kliyente. Si John na nga pala, is my first client. 5 years na kami magkasama niya. Grabe, magkasama kami, umaga, madaling araw, ganito, napagseselosa na nga kami. Diba? Pero, grabe ang kitaan naman namin. Diba? Hanggang sa yung asawa niya, 2 na ang kontong kinuha dito. Isang 6 million ba yon? At saka yung isa yung dati, yung 2.2. O yun. Taga Baguio yung mga yan. Ang hirap kaya mangumbinsi ng mga taga Baguio na mag-invest sa South. Diba?
Oo. So, siya is a long time advocate natin. And she has, or they have very good experience sa property. Na alam mo, pasalamat na rin ako kasi alam mo yung testimony galing sa kanila. When you avail of the property na kinuha mo, magkano yun? Ha? Magkano na ngayon? Magkano mo napapaupahan yung property ngayon? Kailan huling nagbayad? Buo ba ang bayad? 1 year advance renta. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo yung mga kasama natin na mga taga-Gargas noon, nawalan na ng trabaho recently, wala pa rin napala. Mga kasama niya, yung iba naman doon, nawalan ng trabaho. Meron naman, tama, may mga nag-invest din doon di ba? Pero ang point ko lang doon, kung ikaw nag-invest ngayon, pahinugin mo ng 3 taon. Yung kasama mo na hindi nag-invest, they will be the ones who will be remorseful na hindi sila nakapag-invest. Ito ang malupit doon. Hindi mo na kasi may babalik yung oras. Yun ang nawala. Hindi naman yung property, hindi yung project, hindi yung pera mo. Yung oras ang nawala. And that is an absolute commodity that is so important, we cannot get it back. Kaya alam mo ako, pag naisip ko yung araw ko, walang kakwenta-kwenta, yun ang pinagsisihan ko Kasi sayang ang biyaya ng Panginoon na may lakas tayo. Pagod ka, o di ganito, di ba? Itulog mo lang yun, the next day, okay ka na. Di ba? Tapos hindi ko sinabi makontento ka. Hindi ka pa solved na you have all the blessings in life. May trabaho ka, may ganito ka, may ganun ka. Abay, dagdagan mo. Ito yung finale mo Okay. 80% of OFWs daw will remain poor abroad. Hindi nga sinabing will remain poor in the Philippines. Bakit? Kasi hindi uuwi ng Pilipinas yan. Hanggang 70 anyos, magtatrabaho dito yan. Kahit nga walang papel yan, magpapadeport na lang yan. Marami tayong kakilalang ganyan, di ba? Tinanggal na sa trabaho, ayaw umuwi kasi dito nakakapag-sideline, benta embutido, langgunisa, ganito. Imagine mo mga architect, engineer yan. Di ba? Ayaw ko nang banggitin pero ito, sinasabi niya remorseful. Engineer. 60,000, pinakamalaking sahod ko dito. Pat, dati ganito, ganyan, ganon. Pero hindi ko talaga naalagaan kasi akala ko hindi matatapos. Pero mali talaga Alam mo hearing that from a 62-year-old person, in-invite ko nga dito kasi gusto ko siya yung magsabi hindi makakarating. Magde-deliver ng alcohol ko tsaka mga PPE. Sabi ko, sige, okay lang. Unahin mo na yan. Alam mo yun, diba? So, that is a sad reality. Ang babata nyo pa. Diyos ko po. Ito nga ang malupit dyan. Baka pag kinamada mo to, sabi ko sa iyo, you will go through middle age and old age na talagang mayaman kayo. Kapag ito pinagkadalubasan nyo, not only about Catayland, yung real estate in general. Kasi pwede ka nang pumasok sa reselling ng property. Sa leasing na lang. Kutsa, dami yung mayaman ngayon dyan sa leasing. Leasing, hindi nagbebenta. Oo, leasing. Bakit? Kunin ko lang lahat ng unit ninyo. Ilan ang unit na hawak ko simula 2015 hanggang ngayon? Ako magparenta dyan. 1 month. Napapirma ko kayo lahat. Sa sobrang busy mo, taon-taon, ako na nag-aasikaso sa'yo. Di taon-taon may kita ako sa'yo kahit 1 month. Kung ang hawak ko 100, 300 tao. Yun ang passive income. Okay. 4 na klaseng OFW. Tourist visa. Walang trabaho, nangangarap, pag-alagala dyan. Diba? Okay. Stage 2. Ito yung may sahod, pero may visa, pero mababa ang sahod. Tama? Ito may visa, mataas ang sahod. Ito naman, may time and money freedom. Ito yung may mga own visa, o di kaya kahit employed, they have the luxury of time on their side. Okay? So, nasan ka na dyan? Asan ka dyan? 1, 2, 3, 4. Asan ka dyan? 2. 2? O, ikaw? Sige na, amin na. Diba? Stage 4. Imaginein mo, yung stage 2, inabot ka na 10 taon. Yung stage 3, alam mo yun, inabot ka ng, yung iba inaabot 2 taon, 3 taon. Yung stage 4 naman, diba? Aspirational kung di man nandiyan ka na. Pero ito yun, people who are on top,
must have the skill and competence to remain on top. Kasi hindi ka laging nandyan. Pwede kang bumaba. Diba? Eh, pag bumaba ka, alam mo yun, it's a sad experience, traumatic. Sample na lang. Hindi ko pa nga pala napakilala sarili ko. Nga pala si Pat Habigero. Diba? Regional Head ng Thailand for Middle East and Europe. Formerly GM of Standard Chartered Bank. GM is another word for a president. Wow! Presidente ng Standard Chartered Bank. Yes. Kahit na ako hindi makapaniwala. Di ba? I was that when I was 27 years old. Prior to that, branch manager ako ng Citibank. Sobrang high flyer ko. Totoo lang. High flyer in the sense na tingnan mo academic records ko sa San Beda. Simula prep hanggang College of Law. Cum laude, valedictoria, etc. Pero because of lack of discipline, sumempla. Kaya alam mo yung mga classmate ko, pag nakikita ako ngayon, napakaswerte nila. Anak ni DOTR Secretary Art Tugade, si Powie, law school ko, si anak ni Recom Echeverry, yung Association President ng mga League of Municipalities at Chuchu, si JR. Sabi ko, ang suswerte ng mga to, kurap yung mga tatay. Hindi, joke nga. Hindi, nasa politika, di ba, ang yayaman nila. Si Secretary Tugade, may shipping yan. Isa sa pinakamayamang bedista. May shipping, may yung Perry Group of Companies, etc. Diba, kaya pag nakikita ko, edi, ako nga pag yung Porsche ko, nasakyan ko lang, wow, sarap. Sila 3, 4, alam mo yung ganon, di ba? Hindi sa naiinggit ako, sinasabi ko lang na I could have been more. Or even more to my son. O ganon din kayo. Si Ding Dong Dantes, kabatch ko yan, bago nag-Ateneo yan, San Beda yan, cheerleader sa amin yan doon. Sino pa yung mga notable personalities? Greco Bellica. Diba? So, ang point ko lang dyan, pag nagkaanak ka, nagkapamilya ka, you have to put them in good schools. Bakit? Because of the big I, influence. Ayaw mo naman na ilagay sa eskwela ng mga mahirap yan. Because sa eskwela ng mga mahirap, wow, grabe, big word, mahirap. Diba? Judgmental, hindi, totoo yan. Kasi ang mga bata na nandyan, they would have been more likely exposed to traumatic experiences in life. Mga nega. Binubugbog ng nanay, pinapasyabu ng tatay, etc. Gun runner na, nananaksak, snatcher. Diba? Ang problema, laging walang pera. Pero ako, pinagpala ng Panginoon, diba? Pinag-aral sa magandang eskwela. Mga kakilala ko, kahit paano, puro negosyante ang isip. Hindi perfecto yung mga classmate ko, yung mga pero more or less, lahat sila maganda ang background ngayon. Whether they like it or not. Kasi yung pamilya nandun guiding them. So, ganun ang role mo as OFW. I-guide mo, hindi pamilya mo, kapwa mo ngayon dito. Yan ang big responsibility natin ngayon. Okay. 2 things that you need to understand and learn. Asset and liabilities. Diba? Sabi nila, in simple words, asset puts money in your pocket. Wow. Sarap pakinggan, diba? Kumakamada ka lang ng pera. Lagay-lagay ng pera. Liabilities takes money out of your pocket. So, hindi mga asawa natin yan. Diba? Kasi yung iba, alam mo, in a relationship, there are 2 people both in love with each other, tama? But both perfectly imbalanced. Kaya nga sabi ko sa kanya, dapat ganito, parehas tayong kumakamada, kumikita tayo ng kwarta. Bakit? May sarili kang pamilya, yung mga magulang mo, they need to be taken care of in their old age. Ako rin, hindi ko kaya lahat saluin niya. Tama? Ayaw mo naman na pag nag-asawa ka, kayo, alam mo yun, di ba, may masasabi. Di ba? Kaya, etong real estate is the great equalizer. Okay. Money in the bank, real estate, bonds, treasury bills, stocks. Sino may money in the bank? Taas ang kamay. Sabihin pati yan, wala di ba? Real estate, syempre meron na. Tama? Bonds. Wow, bonds kamusta ang bonds dito? Alam nyo ba ang bonds dito sa Dubai? Yung iba 10-year bonds, 5 years. Tapos ang kinita halos wala. Alam nyo ba yon? Yung government bonds na in-issue dito? Nauso yan 5 years ago.
Ha? Wala? Oo. Wala halos kinita yan, ha? Treasury bills, stocks, etc. Liabilities, cars, jewelry, phones, food, vacation. Wrong spelling. May question ba kung ba't liability ang car? Siyempre, yung mga maintenance. Maintenance, upkeep, registration, renewal, etc. Insurance, potential fine, etc. Alam nyo ba, di financial planner kasi ako di ba? Ang sahod dapat ng kabayan para magkaroon ng kotse at masustain niya is 11,300 dirham. Anything lower than that, luho. Kasi, when we talk about investments, it carries a risk. Nag-invest ka ng kotse, ginagamit mo, may risk yan. Risk of accident, yung upkeep and maintenance niya. Pag binalance out mo lahat yan, you need 11,300 dirhams para maitawid mo yung risk. Okay, jewelry. Diba? Bakit liability? Kasi nung binili ko to, wala naman akong balak ibenta. Tama? So yung pera nandyan lang. At nung balak ko nang ibenta, hindi ko na maibenta sa tamang presyo. Palugi. Kaya sinasabi natin liability. Diba? It could be an asset kapag kailangan. Pero alam mo yun, liability talaga siya Pero walang pakialamanan. Diba? Parang ganun na lang yun. Kanya-kanya tayo dyan. Phones, food, vacation. Ito, phone. Diba, mga iPhone, walang iPhone. Diba, yung mga, alam mo yan, narinig nyo na yan Filipino invention yan diba? Food. Diba, sarap-sarap kumain, vacation, etc. Yung bang lagi nakabakasyon, linggo-linggo, bakasyon. Diba? Yun yung kate na kailangan kamutin. Kailangan, tara, tayo, tara. But hiding under that excitement is the need to be validated. Tama? Why the need to be validated? Alam mo, had you been doing more in life, more meaningful, more ganito, wala kang oras sa ganyan. Ang oras mo, spread the advocacy, ang oras mo kung paano pa mapabilis ang pagbabayad mo so that you go back home free and rich and never have to work abroad again. Okay. Action programs, you will learn 3 things daw. How to be your own boss. Di ba may architects dito? May mga entrepreneur dito? Hindi ba't maganda na ma-visualize mo may sarili kang company? Kayo, di ba? Sarap ng ganon. Di ko yung gigising ng maaga. Nung dati, patulog-tulog ka lang, pumapasok ka. Nung may own company ka na, hindi ka na mapakali ngayon. Kasi sariling puhunan mo na. Di ba? Natuturete ka na. Kaya nga, alam mo, mas gusto ko yung advocacy na lang Diba? Mahirap kasi yung responsibility na, alam mo yun, may mga nakasandal sa'yo. How to become a multi-millionaire in 1 year. Wow! Another big word in 1 year daw. Totoo ito. Alam mo kung bakit? Pag ginawa mo yung programa, in 3 months nga dati yan. Kaya nga pinahaba ko na lang ng 1 year Kasi baka sabihin utas kami na. Diba? In 1 year na lang. Diba? Tapos, how to earn massive passive income. Tagal na tayong magkasama. Sa si Lerma dito. Wala. Yun, sorry Jonah, ikaw na lang. Tagal na tayong magkasama, diba? Sa 5, mag-6 na taon natin magkasama dito. Wala ka naman nakitang ibang ginawa ko. Eto lang, tama? Yung mga kasama natin, 5 flat, naging wala. Diba? Ganda ng trabaho, biglang wala. Networking dito, kaliwat kanan, harap, likod, taas, baba, iba na naman. Diba? Pero kaming nasa real estate, somehow, consistent. Parang, kumbaga ba, North Star. Ano yung North Star? Yan yung titignan mo lang, susundan mo lang talaga. Kasi nagawa ko na rin lahat yan Now, may mga networkers ako nakakilala na uber successful. No? Meron. Forever Living, Uno, mga ganito. Uno, may-ari, William Barbo, kababata ko pa nga yan. Diba? Pero hindi, alam mo yun, siya na mismo nagsabi sa akin, it will take 800,000 people for you to make your sustained 1-year income dito. Napakabait, napaka-humble. Okay. Money blueprint. Ito yung pagkakakilala mo sa pera. Ito yung how growing up, you see money for what it is. Okay. Pag tinanong kita, ano bang klaseng buhay ang gusto mo?
karaniwang sagot, yung simple lang. Di ba? Oh, simpleng buhay, simpleng trabaho, simpleng kita. Tama ba? Simpleng kita. Komplikado yung mga sakit mo, diabetes, di ba? At kung ano-ano pa. Pati relasyon mo komplikado, hindi ka ma-approve sa bangko. Di ba? So, ibig sabihin nun, mapapamahal ka. Bakit? Hindi ka approve sa bangko, kailangan mong bayaran yung property kagad talaga, hindi ka pwede sa bank financing. O, di ba? Kaya nga nung nagpe-present ako sa inyo, tinatanong ko yung marital status nyo eh. Hindi dahil sa interesado ako. Di ba? Kundi dahil gusto kong malaman kung approvable ka sa bangko. Dahil if you're married and separated, sorry, hindi ka ma-approve sa bangko. Yan ang malaking disgrasyang ginagawa ng ibang developer. Kahit na alam na married, separated, hindi makakapirma yung asawa. Ay, oo, sige, okay yan. Sige, pirma ka naman. Ba? Oh. Hindi may turn over ang property. Syunga-syunga lang. Kaya nga ito, tinuturo natin eh. Alam mo yun, I'm giving out and showing to you the secrets na ginagawa ng ibang developer dito. Sabing ganun, dami kong benta, ganito, ganyan, ganun. Ang dami pero halos wala dyan na turnover. Pag nakakabalita ka na turnover, bihira yun. Kaya nga ito yung commitment ko sa inyo na Diyos ko po, ma-turn over lahat yung property ninyo. Doon pa lang, winner na tayo. Imagine mo, 15 property ko. Lahat yun eh. Alam mo, mahirap. May Ayala ako, consumption yan. May Philinvest ako, consumption din yan, 5 taon ako dyan. SMDC, nag-iisang property, sinumpa ko na, hindi na madadagdagan. Diba? May SunTrust ako, may Kathailand ako. So far, out of all, kasi licensed real estate broker ako, ang pinakamasarap kausap, ito. Kasi kung ikaw, baguhan ka, go ako dyan. Kaya nga, pag ikaw, dati ka nang may property, mararanasan mo yan eh. Kaya karaniwan yung mga may dating property, nega yan. Bakit? Customer service issue. Tama, Jonah? Ilang payments natin ang hindi na po-post sa Philinvest? Kailan lang yan? Itong taon lang yan. Taon-taon. Siyempre, na-stress ka, tapos ang daming charges, gano'n. Biro mo nga, director ako dyan ha. Biro mo nga, kausap ko mismo yung kapatid ng may-ari ha. Bakit ganito? Because we're such a big company. Alam mo, ganun-ganun lang sasabihin. Diba? Kaya we need to manage expectations doon. No? Kaya nga, ang Philippine Properties kasi, the developer, HLURB, lahat yan filled with bureaucratic complications, if you may call it that. Kaya kailangan tayo mismo alam natin ang proseso para nang sa ganon, maitawid talaga natin. Okay? So, ano pa ang mga wrong money blueprints natin? Pag sinabing, ano yun? Kahit saging basta labing. Diba? Hindi, mahal ko talaga siya eh. Diba? Okay lang yun. Diba? Ako na bahala, magtatrabaho para sa amin. Diba? That is wrong. Kasi alam mo, OFW tayo, kailangan all cylinders firing tayo. Tama? May jowa ka. Well, dapat kumakamada kayo parehas. Diba parehas kayo kumakain eh, tama? Hindi yung nakasahod ka lang o di kaya dami mong hanas, nasa bahay ka lang. Pagod, mainit, ganito. Lahat ng problema mo, intangible. Diba? Ang dami natin mga OFWs na ganyan. Yun ang kailangan baguhin natin. Ano pa? Thank you. Ano pa ang wrong money blueprints natin? Yung mayaman, laging mata pobre. Inaapi yung mahirap. Pero in reality, kapag marami kang pera, mas marami kang matutulungan. Tama ba? Sabi mo, mabait ka. O nung nagkapera ka naman, wala ka namang ginawang tulong. Diba? Ngayon, nung nalalagay ka na sa magandang posisyon, then it's your time to actually give back to the community. One way or another. Umampon ka ng jowa. Diba? Naalala ko lang yan kasi yung isang mga manager ko, galing mag-present. Oo, galing nila. Kaya nga na-adapt ko eh. Okay, ito pa. Saan napupunta ang sahod natin? 50% sa necessity fund. Ano yung necessity fund? Renta, dewa, transportation, pagkain, padala. Tama? So, kung sobra sa 50% ang pinapadala mo, there is something wrong. Madidisbalansi ka, lugi ka niyan.
Okay? Emergency fund. Okay, pag nagka-emergency ka, hindi yung pag nagka-emergency ka, ang unang mong takbuhan, mga kaibigan mo, o kaya utang. Yan ang pinakamali din, di ba? Gift fund, ito yung tithing because we believe in a higher power. Correct? Play fund, ito yung mga luho natin. Karaniwan, mas malaki pa yung play fund kaysa sa ibang ganyan. Marami tayong mga ganyan kakilala. Diba? Natatawa tayo minsan pag sinasabi natin, yung kakilala ko ang hilig sa sapatos, pumipila pa yan. Diba pumipila? Alam mo, pinicturean ko nga dati yon. Oo, sa Dubai Mall. Ito talaga nakakahaba ng pilipila. Puro Pilipino. Oo. Kung ang Jordan may 1 to 50, kompleto siya. Tapos hindi niya naman sinusuot. Diba? Picture-picture. Kasi may cover pang ganito, ganon. Well, alam mo, it takes one person, yung luho niya, to really placate yourselves. Diba? Hindi ko alam what will make you happy. Pero karaniwan ganon ang mga Pilipino mahilig sa collection. Okay. 30% daw ng kita natin dapat nilalagay natin sa wallet na ito. In short, ito na yung pinag-investan natin lahat. Tama? Kaya nga, alam mo, inuulit-ulit ko to, paulit-ulit to. Alam mo, for the past 10 years, yung presentation na to, hindi nagbago. Yun ang maganda dito, pagkakadalubasaan mo talaga to. It resonates, it becomes true, even truer, but not lesser. O, diba? Ayaw mo ba ng ganyan? Hindi yung pag may bagong networking, bago na naman yung sistema. Bago na naman yung tututunin mo. Ito, totoong totoo. Hindi nagbago. For 15 years sa ginagawa ko ito. Same. Okay. Yung fund na ito na yung property or other investments. Hindi ko naman sinasabi na dito ka lang mag-invest eh. Okay. Understanding how money works. Pag ibinigay na namin sa inyo yung presentation na ito, dapat alam niyo ipaliwanag ito. Meron lang 4 na legal na pag-i-investan sa buong mundo. Invest meaning nilagay yung pera. Bangko, stocks, insurance, and real estate of course in the Philippines. Sa bangko, pag nilagay mo daw ang pera mo, it will take 60 years to double given the prevailing interest rate kung meron, 0.25% per annum. Diba? Sa stocks, it will take 8 years to double. Diba kasi mahilig ang mga Pilipino sa dodoble ang kita mo dito? Diba? In 1 month, in ganito, hindi legal yan. Okay. Kung business ang tawag doon kung dumoble man. Pero yung magpe-place ka lang, ito yun. Insurance in 7.2 years. Real estate in less than 5 years time. Pinakamabilis. Pero gaya ng sabi ko, insurance is the best financial vehicle for all OFWs. Alam mo nga, may strategy yung mga kamag-anak ko. Kahit na nasa Pilipinas na sila, they still maintain yung visa status sila dito. Bakit? Because of the insurance. O, diba? Kasi yung iba wala namang balak mag-Canada, mag-citizen, habol, benepisyo daw. Pwede habulin nila yung benepisyo dito, kumuha ka ng visa dito, kumuha ka ng insurance, pero nasa Pilipinas ka. Kaya pag nagkakasakit yung mga ibang tita ko, mabalik dito nagpapaano, libre. O kanya-kanya strategy, diba? Okay. Ito, maganda to. Another, the power of time. Ito yung sinabi ko na when you invested in the property, ang value appreciation niya, 15% per annum talaga. Pero ang ginawa natin, pinaganda natin yung laban. Yung laban, kinalahati natin. So from 15%, we halved it and made it 7.5%. So much so that the property that you bought for 3 million, diba? Tumataas taon-taon, diba? Pinagmay-arian mo ng 25 taon, yung 2 million, 13 million na. Sabi ng mga pilosopo, o yung mga, alam mo yun, alam mo kasi etong slide na to, for the financial planner, for the accountant, o kung sino pa man, pwedeng batikusin. Oo, inuunahan ko na kayo. Bakit? Yun, di ba yung building may depreciation, may ganun-ganun pa. Ano yung pakita ko lahat dito? Di ba? Sayang ang oras. Depreciation aside, yung lupang kinakatayuan ng kondo mo, tumataas ang halaga. Hindi bumababa ang halaga, kahit gibain pa yan. Okay? So, pinagmay-arihan mo ng 25 taon yung property, 13 million na, yung binili mong 2 million noon. Diba? Okay, pinaupahan mo ngayon. Ang minimum rental factor nga na ginamit ko dito, 18,000 lang. Ha?
sa 24 square meters. Yung condo nila Jonah na nauna, anong size yun? 16 square meters lang, di ba? Per 20,000. Oh. Tama? So, 220,000 every month, pwede kang magtaas ng renta sa Pilipinas ng 8% per annum. No more, but pwedeng less. Tama? So, ang maximum 8% para hindi ka makasuhan. Kasi pwedeng, uso na ngayon yung pag tinaasa mo ng masyadong mataas sa rent, papabarangay ka. O, para, nakatutok na ngayon. Alam mo, dami kong ganyang kliyente na napabarangay sila paano hindi alam kung paano magkarga ng renta. Pinaupahan mo ng 20 taon, kumita ka ng 10 million on a property that you bought for 2.2, which is now valued at 13.7, na kumita ka ng renta ng 10 million, di ba? Na binayaran mo yung property, 15 taon, 3.2, kasama yung bank interest. 23 million over 3.2, panalo o talo? Panalong panalo. Okay. 2018 best countries to invest in: Philippines, Indonesia, Poland. Yung mga taga Rwanda, Zimbabwe, kino-consider at nag-invest sa Pilipinas. Di ba? Kaya nga sabi ko, kung ikaw hindi ka pa decided, papapresentahan kita doon sa real estate broker na taga Zimbabwe. Baka gusto mag-invest sa kanila. Diba? Kasi sila nga mismo, Pilipinas na nag-invest. Tapos ikaw, pasway-sway ka pa. Pag-isipan ko. Okay. Why is it important na number 1 ang Pilipinas to invest in? Kasi dyan mo malalaman na yung mga foreigners pwede natin bentahan. Pwede nating paupahan sa kanila. Na maganda talaga ikaw bilang Pilipino, aspiring for the best version of you, na ikaw mismo meron nito. Lahat meron ka na. Diba? Nasa iyo na lahat. Kagandahan, kayamanan, lahat, etc. Pero wala kang kondo. Diba? Yun ang masaklap dun napaka-achievable. Diba? House and lot versus condo. Okay, ganito Kaya lang natin nilagyan ng versus dahil more on condos tayong kitaan. Pero kung may kliyente kasi tayo na kailangan ng house and lot, baka hindi affordable yung sa Thailand, meron tayong kinikaring iba. Vista Land. Pwede rin Phil Invest, diba? Okay? Kaya ko lang sinasabi na ito, kaya natin pinupusto dahil karaniwan, kailangan ng mga kababayan natin kumita. Karaniwan ng mga house and lots saan located? Sa countryside. Cavite, Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan, Tarlac. Tama. Very good. Diba? Doon located. Wala namang kitaan doon, di mo pwedeng paupahan yun. Biro mo, binola ka nung nagbebenta ng house and lot, pwede mo pa Airbnb to. Diba? Sino pupunta doon mo? Tapos pagpasok mo sa subdivision, puta daming bahay. So, diba? Palang taxi. Tapos yung iba, bakante, ganito, madilim yung Ay nako. Sabi ko nga sa'yo pag may nakausap ka na agent dito, kaya maganda, may fact-checking tayo. Ano ba to? Turista ba to? O residente? Talaga ba may investment to? Ano ba talaga ang maganda? Sinabi ko na sa inyo ito, di ba? Ba't sabi ni Pat, yung taga-Thailand, maganda daw yung condo? Ba't ang pinipilit nito house and lot? Ibig sabihin nun, due diligence, discernment, huwag ka munang pumirma sa amin parehas. Magsaliksik ka. And eventually, you will come to the conclusion na tama ito. Kasi alam mo kung bakit? You have to err on the side of caution. Huwag ka muna mag-decide, mag-research ka. Pero eto yun, pinadali ko na lang yung sistema at paliwanag para sa'yo. Dahil at the end of the day, ultimately, you will arrive at the conclusion, you will invest. Mag-i-invest ka rin lang din naman. It's only a matter of what. Sinabi ko na nga sa'yo, eto ang para sa'yo. Okay? Advantage ng house and lot. Siyempre, malaki. Diba? For family use, garden area, diba? Recreational use. Yung mga na-i-envision mo, ay mag-garden ako, magtatanim ako ng ganito. Ganon, diba? Okay. Disadvantage, exposed to the elements. Alam mo naman, daanan tayo ng bagyo. Ang araw sa atin, mas mainit pa sa Dubai. Diba? So, pag exposed ang bahay mo dyan at walang nagki-caretake, nabubulok. So, yung maintenance, mas matindi.
generally slow appreciation. Biro mo yung bahay mo located sa loob ng subdivision, paano mag-appreciate yan? Along with the thousands house and lot na nandun, ang nag-appreciate condo kasi located right smack in the middle of the central business district. Yun yung inalok sa inyo. Property tax, malaki, syempre. Okay? Usually, high density subdivision. Okay. Ano ang kagandahan ng condo? Ang ROI daw, 8 to 12%. Return of investment annual. Alam mo, pag kinumpute mo to, ngayon, pandemic, nasa 11% something. Good pa rin yan. Yung iba nga, 8% lang ang kita, payag na. Ang mga foreigners, ganun. Ang benchmark nila is 8%. Ayan take note of that. 8% ang minimum benchmark ng mga foreigners. And even Filipinos. Or the practical investor. 8% talaga. Kasi given the inflation rate, mga 5% o 4% ang kita mo dyan. Pwede na. Okay? Kaya alam mo, pag may nangako sa'yo ng return of investment, 20-30%, kung hindi real estate yan, magduda ka. Not disadvantages, space not for the storage rack. Yung sinasabi ko sa inyo, yung kapag may mga kahon, bag, may lahat tinatago. May mga bote, naubos na yung isang latang biskuit, imbis na itapon, dito muna ito. Diba? Hanggang sa nakarami ka na, puro lata na yung bahay mo. Okay. Not for big families. Alam nyo ba noon ang condo, pag bumili ka ng parking, kasama, ng condo, kasama na ang parking. Ngayon, hiwalay na. Diba? Okay. So, yun yung mga bagay na advantage ng condo. So, ito ngayon, another form of mind setting ito. Anong kumpanya yung makakapagbigay sa iyo ng pangako na good investment? Of course, kung mataas ang tolerance mo for risk, lahat ng company meron. I'm always honest to my clients. SMDC meron lahat, Philinvest, ganito, ganyan. Pero ang tanong dyan, yung taong kausap mo kasi talaga eh. Kaya nga ako, sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang yan because once you have clients, sisilbihan mo yan. Tama? Ngayon, pag seller na tayong ganito, nag-uusap tayo dito bilang kapatatas. Hindi yung mapupulaan natin yung isa't isa. Lo, nandito tayo, alam natin yan, di ba? Tayo nakakaalam eh. Siyempre, pag may mga bago tayong kliyente, yung mga nitty-gritty na yan, hindi pinapaliwanag sa kanila. Kaya nga sabi ko, huwag kayo muna magdadala at mag-train muna tayo. Di ba? Kasi gusto nyo mag-seller eh. Kung hindi nyo gusto mag-seller, hindi ko kayo papaatinin neto. Mag-invest ka lang. O, diba? Pero gusto ko, may advantage ka, alamin mo lahat ng buong programa, sistema. Okay? What is the best investment for Ardo? Sabi ko na, how OFWs can be assured of full payment of their property, whatever happens in the future. Ito na nga yun, mawalan ka ng trabaho, bumaba ang sahod mo, ma-invalidate ka or whatever, huwag ka lang mawala ng boses, diba? Pwede mong gawin yung programa. Kaya hindi dahilan ang mababa ang sahod para hindi ka makapag-invest. Diba? Okay? Okay. So, kaya ang sagot dyan ka, Thailand. Siyempre, love your own, diba? Yan yung atin, diba? Okay, kung nasa Philinvest pa ako, hindi Philinvest lalagay ko dyan. Pero I can justify. Bakit? Ako naman yung, grabe, Jonah, diba? Ang kliyente namin dito, sobrang dami. No? Excuse me. Yeah? Who? I don't know the person. Sorry. Maybe ask those guys. Yeah. Okay. So, kaya ka Thailand, no? Kasi eto naman, alam ko na maseservisyohan namin kayo dahil wala pa naman kaming balak umuwi. Diba? Okay. Two-pronged service to. Sa real estate dapat ganon. Two-pronged. Ano yun? Merong nasa country of destination, eto, Dubai. Meron din nasa may country of origin. Yun na yung customer service. Pero karaniwan, pag nabentahan ng mga tao, Pilipinas ang kausap. Ang hirap. Oo. Try nyo sa ibang developer, toxic. Hindi ka makaka-get through. Kaya nga, eto yun. Hindi ibig sabihin hindi ka makaka-get through, hindi mo sila dapat kontakin. It will also make or have them improve their services. Okay?
Kaya tayong lahat, dahil kliyente na tayo ng Ka-Thailand at may mga ni-refer tayo, then we must believe na Ka-Thailand is sincere doon sa may mga promises na sa atin. Dahil pare-parehas tayo dito. Iba lang ang posisyon natin dito by virtue of commission, pero lahat tayo nag-aahente. Hindi po ako ang may-ari ng Ka-Thailand. Baka mamaya, may problema, sa akin mo dalhin lahat yan, di ba? Ididirehe kita doon, sa customer service. Tayo, yung programa lang ang pinapaandar natin dito. Tama? Okay. Kaya, there is no client ownership. Alam mo nga, sa yung mga dami ng clients namin na yon, nagkaroon talaga ng challenge sa servicing. Sa totoo lang. Dubai duty free. Diba? Ang dami natanggalan ng trabaho ngayon. 6,000 employees, 3,000 Filipinos, 65% ng Filipinos sinibak. O hindi, furlough. 6 months walang trabaho pero hindi sila tinerminate. Hindi nagtakbuhan lahat ngayon sa akin. Habing ganun, Pat, kasi ito magbabank financing na ako, etc. Di hinati ko yung iba sa may Pilipinas. Ang hirap sumagot. Kami naman dito, ano naman magagawa namin, di ba? Ito nga may konting paninisi. Alam mo, had you done what I told you 3 years ago, bayad mo na yan. Kasi marami sa inyo, bayad na yung programa. Imagine mo sa 3,000 Pilipino dyan, ang nabentahan namin dyan, mga 200. 200 compute mo komisyon, malaki na yon. Yung iba, wala pa talaga. So, ang punto dito, talagang pabilisan din ito ng paghatak ng mga kliyente. Natutunan nyo na to pagkatapos natin mamaya mag-compute. Nalaman ninyo. Tsaka kayo magdala, mag-schedule kayo. Diba? Okay. Yan na nga, diba? Ang dami niyang pagmamayari. Visionaries bold move pays off. Bakit bold move? Binili halos sa lahat ng lupa sa Cavite. Ang Cavite kasi walang nag-i-invest yan talaga noon. Bakit? It's called friar land. Ibig sabihin ng friar land, walang titulo. Minana ng yung mga praile, diba? Walang titulo yon. Nung umalis sila sa Pilipinas, binigay lang sa gobyerno ng Amerika at walang titulo yung mga nakatira noon. Kaya ang tawag friar land. Walang gusto. Pag merong nagbenta sa'yo ng bahay sa Cavite, at walang titulo, karaniwan wala. Pero delikado nga, di ba? Meron pang original fake title. Sa Cavite, Batangas, Laguna, yan 3 lungsod na yan. Original fake title. Imagine mo yun. Kaya nga mas maganda kung bibili ka sa developer. Ayan at least nalalaman ninyo yung history ng mga lugar natin sa Pilipinas. Pag friar land, meron din sa Bulacan, Pampanga, ganun yung walang titulo yun. Pag nagka-titulo yan, at individual seller o owner yung may-ari ng bahay, doubtful ka dapat yan. Dapat you do due diligence sa pumunta ka sa deed of registry, etc. Ganyan. Okay. Binili niya. Pinatituluhan niya talaga. Ang Ka-Thailand is not a listed company. Wala siya sa bourse o kaya sa stock exchange. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng pinagpagawa niya ng building, project niya, galing sa sarili niyang pera. Hindi katulad ng iba, listed, SMDC, stock, tataas, bababa. Kasi pera ng tao yun. Diba? Samantalang ito, sariling pera talaga nila yun. Kaya alam mo, kaya nga bilib ako dito sa mga to Kasi hanggang ngayon, hindi pa pumapasok sa stock exchange. Diba? Sa ganitong panahon, kung ako may-ari ng company, yung risk, spread ko sa mga tao. Okay. So, ganyan yung mga bahay nila. Malalaki, diba? Aspirational. But start small tayo. So, when I say start small, kung ano yung meron ka ngayong condominium na yan, itawid natin yan in 36 months, diba? Either you pay the property in full o yung equity lang. Pero after no, sinisigurado ko sa'yo, 2 lang magiging experience mo. Aayaw ka na o iisa dalawa, tatatlo ka pa. So, which is which? Diba? Siyempre, mas maganda yung ganon. Tama? Chiang Kai-shek, sa kanya din yan. Southport City Colleges. Yan yung mga bahay. Etc. etc. Back to reality, the best investment for OFWs like us is none other than, of course, yung Ananda, yung Berkeley, etc. It's all a matter of positioning yung product ninyo.
Hindi ibig sabihin na pag sinabi kong best investment, eto lang. Siyempre, nagpe-presenta tayo eh. Nililid natin yung tao to make an informed decision. Pwede ka ba magkaroon ng informed decision ng araw na yun kung yung 5 project pinisenta ko sa'yo kagad? Tama? I did you a good service na I put myself in your shoes at kasi di ba nagtanungan naman tayo, di ba? Gusto kitaan, ganito, lungsod, ganito, ganyan, etc. O di eto, o kaya yung Berkeley, depende sa budget. In the unlikely event na ayaw mo, gusto mo talaga ng house and land, meron. O basta meron kang 8 million. Basta meron kang pambayad ng mas malaki. Diba? So, ayan siya. Huwag niyong kakalimutan to, Central Business District. It's a common term sa mga developers. Pero, dapat talaga yung property nasa CBD, nasa lungsod. Kasi kung nasa Bacoor yan, Dasmariñas, CBD dun, ano? Diba? Eh, ang daming nabentahan ng mga kondo sa mga ganung lugar. Oo. Hindi naman ipresenta to, pero ano mo yung kondo na nandun? Ha? Correct. Pag CBD, laki ng chances talaga na mapaupahan. At saka pag sinabing Central Business District kasi, karaniwan may PEZA yan. Ano yung PEZA? Philippine Economic Zone, etc. etc. Mas mababa ang taxes, kaya yung mga tao namumuhunan dun. Malapit sa PEZA to. Okay. Ayun o, PEZA to, itong Northgate Cyber Zone na to. PEZA Accredited Zone. Okay. Actually, ang Alabang is not the next. It's actually an existing CBD. Oh, Cavitex MC. Yung access roads niya, madali siyang pasukin. Of course, traffic yung lugar. Wala namang hindi traffic ngayon dyan. 20 minutes away from the airport via Skyway. Pag nag-Skyway ka, baba mo Alabang, dire-diretso lang yan. Siyempre, pag traffic, edi mas matagal. Ha? Ayan, business districts, 3. Puro PEZA accredited zones yan. Mga schools, Southville International School, puro mga foreigner nandiyan, San Beda, marami din, La Salle Sobel, Woodrose, wala dyan, hindi ko nailagay, Perpetual Health, Asian Hospital, etc. etc. So eto, pag nasa inyo na to, take time out to review and do a mock presentation sa mga kaibigan ninyo. Pero alam mo sa training tayo, when you do presentations, you do it yourself, humarap ka sa salamin. Bakit? Because pag ikaw humarap sa salamin at ikaw naasiwa at hindi mo nagustuhan ng itsura mo, diba? Ibig sabihin, ganun din ang dating mo doon sa mga kliyente. Kaya pag medyo na-imbibe mo na, ganito pala dapat ang mata ko, ganito, ganyan, ganon, di ba? Yung kilos mo, yung side view ko, eto, ganon, di ba? Pwede na. Yung angulo mo, di ba? Di ba gumaganon-ganon tayo? So yung mentor ko noon sa real estate, yan ang pinagawa sa amin. Kaya alam mo yung mga pilantik ng kamay, yung mga ganon, inaaral. Di ba? Ang tawag doon, kinesthetic style of selling. Since we're talking about yung best version of ourselves, diba? You take time out, gawin mo yan. Biro mo, nagpe-presenta ka yung energy mo super low. Totoo, ganyan. Kahit tama yung sinabi mo, sino maniniwala sa'yo, diba? HR ka, nag-i-interview ka ng kliyente. Yung isa, walang alam, pero, excited ako dyan, ganito, yes ma'am, matututunin ko yan, gano'n. Diba? Walang alam. Yung isa, daming alam. Napaka-formal, yung datingan, diba? Sino mas kukunin mo? Siyempre yung, correct, diba? Ganon tayo dapat pag nakaharap sa kliyente. Kaya alam mo ako, it's a switch. Sa totoo lang, sa totoong buhay, introvert ako. Sa totoong buhay, totoo. No? Kung nasa bahay ako, nakatahimik lang ako. Initingnan ko kung ano mga sasakyan bibilin ko at ibabayan sell ko sa Pilipinas. Puro ganun lang ako. Yung mga trip ko lang. Pero pag nandito na, okay, it's a switch pack, showmanship, o dapat lahat merong ganun. Tututunin mo nga. Hindi pwede na kung ano personalidad mo sa mga kakilala mo, ganun ka rin kapag humarap ka sa entablado. Kaya nga, it's a skill.
Diba? Sabi ko nga sa'yo, ang tagal ko sa bangko. Ano ba ginagawa sa bangko? Nakaupo ka na to, kukuya-kuya-kuy ka lang doon. Diba? O, titingin-tingin ka lang na mukha kami alam dyan. O, diba? O, pirma-pirma ka doon. O. Oh, I can show you my business card at saka nung GM ako ng Standard Chartered Bank. President of a multinational bank. Oh. Ang IQ ko was off the charts. Ang mga awards ko, etc. Jerry Rojas Leadership Awardee ako. Oh. Halos wala akong binayaran sa eskwela. Pero, that was my downfall. Yung sense of entitlement. Kasi, nung nawalan ako ng trabaho sa Standard Chartered Bank, hahanap ako ngayon, di ba, ng trabaho. Eh, alam mo naman na may discrimination sa Hong Kong, di ba? Pag hindi ka naman Chinese dyan o puti ka dyan, di ba, Pilipino ka, they always look at you one notch lower. So, hindi ako nakahanap ng magandang trabaho. Sense of entitlement, feeling ko, pasok ako dito. Balik ako sa Pilipinas, nag-branch manager ako. RCBC Savings Bank sa Sukat. Di ba? Magkano sahod? 80. Sabi ko, ayoko na to. In a matter of, in less than 1 year, eh, sabi ko, tuloy ko yung real estate. Kaya nga ganito, what is sense of entitlement? It is how big or large you perceive yourself to be. Diba? Hindi sa timbang, ha? Kundi yung impression mo. Diba? Kaya kailangan, there must be innate humility din sa atin. Ama, kahit na ganito ako, humble ako, ha? Oo, sinasabi ko yung mga feelings ko as a person. Para alam natin na hindi ibig sabihin na ganito ako, eh, hindi ako nagkakamali. Nagkakamali tayong lahat. Kaya kailangan yung ating room for forgiveness malaki. Lalo na sa ganitong industriya, lalo na sa networking, lalo na sa ganito. Bakit? Kasi hindi naman tayo empleyado lahat eh. Tama? Bini-business nga natin ito. Eh yung mga nakakausap natin, people of good stature. O di kailangan maayos tayo. Tama? Okay. Churches. Malapit daw doon. Okay? O, ayan na. Okay. We're talking about the first building being sold to you. Yung una niyong pinag-invest. Ito ang advantage niyan. Kinuha ninyo yung property sa pinakamababang presyo sa unang building. Dahil pag naitayo na yung pangalawa, syempre mas mahal na dyan pag binenta natin. Kailangan mo bang sabihin yan sa may pinipresentahan natin pag nilaunch yung second building? Syempre hindi. Hindi sa nagsisinungaling tayo, di ba? Pero pag sinabi mo yun, ay sayang, gusto ko yung unang building eh. Paano mo ibebenta yung unang building? Di ba? Kaya alam mo, pag sinasabing nasa sales ka, may strategy ka. Pag pinenta na natin yung pangalawang building, may mga, that will be lessons for next time. Okay? Pero ngayon, dahil unang building to, yan ang sinasabi dapat natin. Uy, best. Kuha ka na kasi unang building pa lang. O, papa, ganito, ganyan, ganon. Dapat gano'n ng mga dialogue kahit di mo pa masyadong alam. O, di habang nagpipresenta ako, o si Mira, o ikaw, eventually, pag kayo, nandyan, pasundot-sundot ka lang. Huwag mong aagawin ng eksena. Bakit? Kasi pag nawala yung atensyon, napunta sa'yo, mas masarap ka palang kausap, wala kang alam. Diba? O, di, paano nga yun? Paano? Babalik ka rin dun. O, di magkakagulo, tatagal, tama? O, kaya you give due respect do sa may nagpe-present. Ang hirap kaya mag-present. Tama? O tapos kailangan pag nagpe-present ka, may focus ka. O, may nahulog na bote. Tama, may nag-collapse, may ganito, tuloy-tuloy lang. Hindi papansinin yan. Dapat focus. Okay. FYI lang sa inyo. Kinuha mo yung unit dito, mababa. 16,000, 17,000 pesos, no? 3.2 million. Natapos yung entire project. Yung huling unit na studio, pinenta ng, huwag mo ng mga 8 million. Meron tinatawag na sticky economics in real estate. Ibig sabihin nun, yung huling unit na binenta, kapresyo na ng unang unit na binenta. Kaya pag bibili ka ng condominium, dapat may mga kapatid. Building 1, Building 2, Building 3, Building 4. Tama? Para may benchmark ka. Eh kung hindi naman pwedeng pare-parehas ang presyo niya. Walang ganun. Laging magkaibang presyo niya. Laging unang building ang panalo. In terms of value. Pero ang pangalawang building, yan ang mas magandang build or quality. Yung pang-apat na building, yan ang yung pinaka-high-tech. Oo. Tama?
Correct. Pero sticky economics, balik tayo sa value. Yun lang yan. Diba kasi yung Studio City ko, diba? 5 building yun. Nasa pangatlong building ako. Eh yung pang 5 building na ita-turn over ngayon, high-tech. Automated gates na, mga ganon. Yung sa akin, wala pa. Okay lang yun, yung renta, ganon pa rin naman, pare-parehas. Okay. Di pag pinapresenta natin to, uy, may mall, ganon, di ba? May commercial spaces. Mall talaga siya. Hindi siya yung parang ganito lang. Mall talaga. May foot traffic yan. Pataas siya, di ba? Di ba? Siyempre, pataas. Tama. Alam mo, oo, di ba? So, pag naitayo na siya, Hintay ko yung sunod na mataas sa mga. kaya kailangan magaling ka rin mag-add, di ba? Kasi minsan, bablock ka rin, di ba? So, pataas siya, patayo siya, di ba? Mas maganda yan kasi, pag nakatayo na siya, mahal na siya. Kaya kumuha ka pag nakahiga pa lang. Diba? Parang ganon. Okay? So, why the name change? Kasi yung iba, eagle-eyed. Iba't ang pangalan, Anantara, binenta mo sa akin, Ananda. Diba? Kita mo, yan. Kasi kung hindi na-explain yan, magpa-back out ka. Sabi mo, talokohan to, gano'n, diba? May rason. Kalma lang, kalma. Ang reason is that there is a, parang, copyright issue. May nauna ng Anantara. Di ba dito sa Dubai may Anantara rin? Tama? Oo, so sa Pilipinas, ganun rin may nauna. O di yung after a board meeting, biro mo, nag-board meeting pa sila ha. O di Ananda na. Sabi ko nga, maganda yung Ananda. No, it sounds more affordable para sa mga may anda. Oo, di ba? O sabi ko, go kami diyan. Kasi gagawin kong soundbite yan. Yun ang soundbite namin, ang una kong binenta to para sa mga may anda dyan, ha? O, diba? Click na click. O, di maraming kumuha. Kaya alam mo, pag nagpe-presenta ka, creativity violates the rules. Ano ibig ko sabihin dyan? Ito yung forma ng presentation, but it doesn't restrict you from improving the presentation on your own. Diba? Baka gusto mong magdala pa dyan ng mga kumakain ng apoy, ng bubog sa background mo, diba? May laban-laban, mga ganun-ganun. Diba ganun yung ginagawa natin sa Fridge Revo? O sino yung sabing kakilala mo, Fridge Revo? Ganun yung ginagawa namin noon. Pero alam mo, it got out of hand. Alam mo kung bakit? It got out of hand because mas more on entertainment na sila kaysa yung actual, truthful value proposition of a property. Kaya ako nag-aklas dun. Isa ako sa haligi niyan. No, ako ang nag-establish yan dito sa Dubai, sa UAE. Pero bakit sabi ko hindi na tama ito? Kasi more on entertainment kang ginagawa nila. Parang ABS-CBN, parang gano'n ang datingan. Oo, hindi. Alam mo ba, parang ito, ang binibenta nilang property ngayon, 5 kanto ang layo, 4.7 million. Tapos, ang drama nila, tulungan ng OFW. Tinulungan kita kung bentahan kita ng 4.7 million, 18 square meters. Tama? Sa lahat ng developer na nandyan, 24 square meters, 3.2 million, ang pinakamababa ang appreciation value, hello, nasa isang CBD lang yan. So, yun yung nilalaban natin dyan. FYI lang doon. Kasi yung Fridge Revo, talagang sobrang aggressive na mga yan. Na tinitame ko nga, sabi ko hindi dapat ganun. Dapat we act in a professional manner, pag-usapan ang property, ganito, etc. Hindi yung basta't makapaglabas lang nila ng pera yung tao. Okay. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, lahat naman ng condo may lobby. Diba? Hindi naman, wala namang condo na walang lobby, diba? Pero bakit kailangan natin i-go through at ipaliwanag ito? Sabi ko nga, baka malay mo, kaya kumuha yung kliyente dahil sa lobby. At least nasabi mo may lobby. Diba? May aquarium. Yung aquarium is exclusive to Thailand. Bakit naging exclusive yung swimming pool? Kasi may water feature. Yung iba namang swimming pool kasi walang ganyan. Imaginein mo yung simple water feature na ganyan, piniplay up ng developer. Because it's an added selling point. Okay? So, aquarium, ganyan.
Yung isang haba na ganyan, kiddie pool, adult pool, etc. Oh, yan, di ba? May mga lounge chairs, yung iba kasi pool lang talaga. No? So it adds a sense of grandiosity sa murang condo. Oh, pocket garden. Oh, di ba? Oh, kasi nga hindi lahat ng garden may punong kahoy at may tanim. Di ba? May garden din naman na ornamental. So pwede kang mag-relax diyan, punta-punta ka diyan, di ba? I-visualize mo yung sarili mo na na-turn over na yung condo mo, ginamit mo. Hindi mo nagamit yung condo, no? Pinaupahan mo kagad. Sabi ko sa'yo, experience mo. Oo. Maganda kasi. Kahit maliit lang siya, pag na-experience mo siya, o di ba? O buksan mo yung ref mo doon, tapos tumingin ka sa bintana, bagong tanawin, di ba? O baba ka ngayon, kita mo, puro mga foreigner, uy, okay pala dito O tapos lakad-lakad ka doon, punta ka sa mall, ganito. Alam mo yun, ang sarap. Yun yung even until today, parang motivation ko na actually tumira nga ako sa may The Levels, tagal ko nga doon biro mo for the first time, tinitingala ako ng mga taga-Ayala Alabang. Bakit? Nasa 22nd floor ako tanaw na tanaw ko sila dyan, ayan, mga taga-Ayala Alabang. Puro mga may swimming pool ang bahay nila. Magkano ko lang nabili ang The Levels? 3.5 million noon. Ngayon, nasa 9 million na. Di ba? Kaya isa yun sa mga valuable asset ko na hindi ko bibitawan talaga. Yung condominium ko, yes, tabi ng Ayala Alabang. Literally. Social, di ba? Hindi ako makakabili ng Ayala Alabang, pero yung condo ko nando. Pwede ko ipa-experience sa inyo pag umuwi kayo, kung di bakante. Kasi pag may nakatira, prioritize ko yun. Diba? Ito, the courtyard. Parang ito yung sa taas, yung pinagdala sa akin ni Scott. Yung lakad-lakad ka lang dyan, mamasyal ka, diba? Paglaruin mo yung mga anak mo dyan. Social hall. Pag may mga events ka, gathering ka, o maramihan tao, parang ganito, pwede yan. The study lounge, kasi nga, geared towards the students din ito, paupahan, parentahan. And the strip mall. Okay? Bakit strip mall? Kasi by strip siya yung, alam mo yung, parang ganito, yung isang haba, tapos next na alley, isang haba, ganon, di ba? Ayan. 3 unit ang binibenta natin. Studio, which most of you, yan ang kinuha, 24 square meters. Isang haba na ganon. 1 bedroom, 32 square meters L-type. Ang pinakamagandang klaseng 1 bedroom, yung L-type. Bakit? Kasi yung ibang 1 bedroom, isang haba lang na ganito, nilagay lang ng partition. Pangit yun. Ang maganda talaga ito. And 1 bedroom persons with disability. Diba? Kung merong in the family na kailangan wheelchair o gurney, ganyan, malalaki yung pinto. Pati yung CR, malaki. Okay. Ayan yan. Ay, di ba may pinasa ako sa inyo na virtual tour? Di ba? Alam mo ba, yung ibang developer hanggang ngayon wala pa ring virtual tour. Kung ni-request ko yung virtual tour after 1 month lumabas. Imagine mo yun. Ganun sila ka active to satisfy yung need natin. Diba? Yung virtual tour, malaking bagay kasi para, alam mo yun, may sense of feeling ka doon sa may unit na yan. Ayan. Ayan, may gypsum wall talaga siya. At kung mapapansin mo, wala mga biga, wala yung mga columns, diba? Hindi siya space, kumbaga ba, mas may space siya. Okay, ayan siya. Ha? Kasi kapag may mga walls, mahirap maglagay ng gamit. Tama. Alam mo yung, yun ang pangit sa The Levels unit ko, yung 36 square meter ko. Puro kanto. Alam mo, ano siya, yung, ang hirap siyang i-interior design. Oo. Kasi kailangan exact na sofa, exact na. Oo, personalized talaga. Kaya napagastos ako ng di oras dun Ayan, 24 square meters yung studio, isang haba. O kita mo, 2 double deck, side by side, kasya. Okay?
So, what is necessary for us to avail of the property? Passport only requirement for now. Kasi, yung ibang requirement ninyo, 3 to 6 months after pa. Hindi ko muna kayo tinotoxic. Ano requirement talaga yan? Cheque. Maglalabas kayo ng, kasi kung 36 months, 6 months after, edi 30 checks, di ba? Paghahandaan nyo yun. Sasubmit nyo dito. Ano pa? Yung contract to sell. Bibigay namin sa inyo yung contract to sell. Contract to sell, pinaprepara sa Pilipinas yun. After booking, yung terminology na hold, yun yung nagbayad ka ng reservation, hinold natin sa pangalan mo. Okay? It gives us 5 to 7 days to book. Ayun sabihin ng book, to fully complete yung requirements para legally, officially, you are now a Ka-Thailand property owner. Okay? Ngayon, yung contract to sell, yun yung parang susunod sa titulo. Sinasubmit yung maraming kopya, yung 10 yata yun, o 8. HLURB, ganito, gano, BIR, lahat yun, papasok doon. Kaya ang pirma mo dapat doon, pare-pareha sa lahat ng yun. Wala kang titulo. Na turnover to, wala pa yung titulo. It will take about 1 year to 2 years bago mo makuha ang titulo. Kasi yung iba, hinahanap titulo kagad. O, diba? Halatang walang kondo. Joke. Diba? Walang ganon. Matagal ang titulo talaga sa kondo. Kasi iba yung kagad ang assurance sa gusto nila. Pwedeng contract to sell. Ang contract to sell, tinatanggap ng bangko yan as a pawn. Pwede mo isang na. For reservation, ayan, plus reservation fee. Alam nyo nga, ang pumunta ako sa exchange, ang reservation, 1,536 ang 20,000. Yung iba, 1,500 lang binayad, ha. Congrats, ha. Nabunuhan ko yan, ha. Yung iba naman sa may remittance, okay lang din. Kailangan pag magre-remit ang kliyente, 20,100. Oo. Ngayon, kung tumaas man ang exchange, nagbayad ng 1,500 pero 1,480 lang, okay na yun. Alam mo kung bakit? Magre-reflect din naman sa account yun eh. Oo. Masyado sa mga maliliit na bagay. Kasi pag hindi nasuklihan yung iba, sukli ko. Hello. Property yan ha. 20 dirham mo, hindi makatulog, di ba? Oo. Pero dadating ang panahon, by September, online na tayo. Pwede ang credit card dito. Oo, pwede na. Tayo lang ang unang developer na gano'n. Ayala, walang gano'n. SMDC, Pilin, wala. Yung mga Chinese developers sa Pilipinas, gano'n. Ginaya natin. Imagine mo yung mga Chinese developer, yung mga nagtataas ang building na hindi natin kayang bilhin dahil ang mahal ng condo. Ang dami na. Kaya yung mga mega world, yung mga nalalaman mong developer na yan, naku, ang dami ng Chinese developer sa Pinas. Okay? Online na lang sila. Kukuha ka itong unit, input mo, credit card details, pasok. Nadi-debit ka na. Papasok, OTP, gano'n. Okay. Pagtagal, hindi na rin natin kailangan ng dokumento. Digital signing na lang din tayo. First developer in the Philippines na walang papel. Totoo, ha? Lahat ng major developers, ganun pa rin. Oo. Tayo ang wala na. Bakit ganon? Kasi nga, ang pinopromote natin dito, binibigyan ka namin ng business. Kung kailangan mo ng business na online, kailangan ganon ang plataforma. Tama? Since ganon ang platform na binibigay namin sa inyo, edi ang inventaryo, lahat nandito, ito na lang ang gamit mo at internet. Bakit kailangan mo pang magbaon naman kung ano-ano? Yung isa nga namin kasama, tingnan mo naman, pucha, may trolley pa, di ba? Parang akala mo, di ba? May ganyan pa. Ganon siya kasipag. Ganon ka-dedicated ito mga manager ko. Alam mo, kapag manager ka na dito, ito na sabihin ko sa'yo, tulungan talaga tayo dyan. Hindi ko pwede ipasa ng load na mag-isa. Tapos yung tao mo, lahat umaasa sa'yo. Kaya nga ganito yan eh. Okay, punta tayo dito ha. Yan, pinicturean ko na yung Emirati client natin, yung pulis na kumuha ng ilang unit. Diba?
O, ito, investor natin, si Jenna. O, diba? O, yan. O, nandito ka pala. O, yan. Si Lerma, si Agustin, Kinakman, o, etc. Ilalagay ko rin kayo dyan. Kaya yung mga pinicturean ko kayo nung nagpipirma-pirma kayo dyan, iti-tailor fit ko yung presentation para sa grupo mo. Para pag may presentation kayo kasama yung mga kaibigan nila, o ito nga, o, ganito, o ganyan, o, diba? Patotoo. Hindi para kung ano pa. Kaya ka nga kumuha, i-maximize natin yung event na kumuha ka. Tama ba? Yun yung maganda dito sa atin. Mina-maximize natin yung crucial event na pumirma ka. At yung another crucial event na na-turn over ang unit sa'yo. Sa panalo yun. May mileage yun. What do you call about it? Ano ibig sabihin ng... Oo. Alam mo sa ginawa namin na gano'n, nakarami yan, no? Oo. Taga-Garga siya, Mercedes, di ba? Ang dami mga Pilipino dyan. Ang dami niya mga kaibigan. Yung asawa niya, IT engineer. O, di ba? Nung nakita na kumuha sila, pinost sa Facebook, di ba? O, uy, paano yan? Ang dami nag-PM. Di ba? Kung ang puro post mo, puro pa bebe, puro pa ganito, puro mga walang kakwenta-kwenta. Di ba? Ito na lang ang i-post mo. Kaya alam mo, ang Facebook ko, sanitized. Ano yung sanitized? Bihira ako mag-post ng mga... May TikTok pa, may ganito. Wala kang makikitang ganon. Ang Facebook ko, ginawa ko talaga purely for business. O kaya strategically, to influence others to devote themselves to sa business. Kasi pag nakita mo yung Facebook ng kaibigan mo, puro mga kung ano-ano nakalagay, di ba? Nawawala yung professionalism. Ay, ganito pala to. Di ba? Iba stalker pa. Kaya kailangan, kung siseryosohin nyo ang business, dapat proud ka sa in-invest mo. Dapat, mayat maya, i-post mo yan. Di ba may nagbablog dito? Sino nga ba yun? Ay, okay, di ba? O, gumawa ka ng ano ba, vlog or blog? Oh. Gumawa ka ng vlog mo, may nagaganon din sa amin, effective. Ang galing. Oh, talagang may mga effects pa nga. Tsaka pinapractice talaga siya eh. Hindi ko nga magawa yan kasi nahirapan ako. Kaya yung talent mo na yan, i-play up mo. Nung una siguro walang manonood, baka ikaw lang. 'Di ba? Hanggang sa dumami, nag-viral na. Naganda sa may pangwalong vlog mo. Siyempre, babalikan nila lahat 'yun. Ganun yung nangyari sa isa namin eh. Hanggang sa nag-expand na, ibang developer na rin ang kinikerry. 'Di ba? Eto to, ako naman hindi naman ako hindi ko pinagmamay-ari ang mga kliyente. Dadating ang panahon, may sarili kang isip, baka maganda yung ganito. It's up to you. Pero if you will take my advice, okay lang din. Kasi tagal ko na ang ginagawa to, ma-advise ang kita. Okay. Basa. Malapit eh. You don't sacrifice for what you want becomes a sacrifice. Tama ba? Diba? Okay. Ulitin ko, if you do not sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Sakit. Alam mo, sa totoo lang, pag nababasa ko yan, oo nga naman, ano ba yung sakripisyo na to? Because every day that I'm working, I'm buying a day of my life, which is free. Na hindi ko kailangan magtrabaho. Okay. Ito na ngayon, business opportunity. Negosyo, hacienda. Okay na yan. Diba? Ay! Ayan. Wow, 12 million, o di ba? Plus 7 property investments. Hindi one time 'yan. Consistent ginawa ko 'yan. Kaya mong gawin 'yan. Ako nga lalaki, alam mo pag lalaki ang nagpe-present minsan, there is always this air of intimidation o kaya may wall eh. Hindi katulad pag babae. Ang bilis ng kapalagayan ng loob. No? Pansin ko lang. Pero alam mo 'yon, manage to break through that wall, tuloy-tuloy ka na. Kaya ang mga magagaling dito sa amin, karaniwan halos lahat sila, konti nga lang kaming So, you being advantage na yan. Plus 7 property investments, etc. Na-feature tayo sa ganito, etc. O, yan. Lakas naman. Sa French Revolution, tinuturo dito kung ano yung naangkop at French Revolution, di ba? sa mga babayan natin. Hindi siya mahirap intindihan. Ang may common sense siya. Dahil sa French Revolution, isinusulong
yan na kailangan makapag-invest tayo sa sigurado. Katulad ng mga real estate investments, sa mga property investments. Sa totoo lang, talaga namang kumikita. Bakit? Kasi pag nag-invest ka sa property, there is not one property that does not appreciate in value. Actually, sa 3 taon na pag-uhulog ko sa may property investment ko, na i-turn over na sa akin, nakakapagparenta na ako. So isa na naman yun sa mga aral na natutunan ko, na ang pinakamabilis na balik ng pera talaga ay sa real estate. Come end of the year, si Salve Duplito, familiar ba kayo kay Salve Duplito? Financial planner, journalist yan, at saka news anchor. Search ninyo, pupunta yan dito, binayaran ni Thailand to interview successful agents dito sa atin. Ayan. So si Mira will be here to discuss about negosyo asyenda. Pero ito yun kapag tinamada mo